Yo, welcome po. Hello po sa lahat ng bumabalik sa channel na ito. Maraming salamat sa mga nagbalik at nagbabalik at babalik. Ayun, welcome po muli sa lahat ng mga gustong makiusyoso. Ano ba pag-uusapan natin ngayon? Alam mo, meron akong nakitang isang comment. Nagagalit siya dahil sa tawang ito sa background. At yan tumatawang. Diba? Pati ba naman pagiging maligaya, ayaw nila. Anong gagawin ko? Masaya ako, diba? Pag masaya ang isang tao, tumatawa yun. Diba? Pag nakakita ka ng isang bagay na nakakatawa, tatawa ka talaga, di ba? Normal naman sa tao yun Itong isang matandang babaeng nag-comment, di ko alam kung anong video yung kinamentan niya. Nakakairita. Hindi ko alam kung ano yung video na kinamentan niya, pero nakakairita daw yung laugh sa background. Ano mong gagawin natin? Kung nakakatawa naman talaga yung mga nakikita natin sa internet, lalong-lalo na yung mga aral na tinuturo ng mga peking leader ninyo sa church. Di ba? Ibibilang nyo bang kasalanan sa akin yon kung natatawa ako sa mga aral ng mga peking leader nyo sa religion ninyong peki din? Puro kayo mga peki. Di ba? Speaking of mga peking leader, simulan na natin to. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang peking leader ng mga religion. Yun pa rin ang topic natin, di ba? Kahit sino pa yung mga leaders ninyo sa religion ninyo, mga peki lahat yan, mga taong yan. Tao rin yan katulad ninyo kasi. Kaya peki yan pag nagsabi sila yung leader. Yung iba naman hindi itinuturong leader sila. Mga demonyo talaga. Legal leader namumuno ka. Yung iba naman pinalitan yung title nila. Yung para hindi sila masabihan na leader sila, pinalitan nila yung title nila. Yung function nila ganun pa rin, leader pa rin sila sa inyo. Yun pa lang, isang sign niya na napakadaling makita sa isang religion. Sa mga nagtatanong kung ano ba talaga yung tamang church, ang tamang church ay yung walang taong leader. Yun, napakadali lang naman Alam mo, naiisip ko, yung mga utos ng Diyos, napakadaling sundin. Isipin nyo to halimbawa, bumalik tayo sa nakaraan. Mag-meditate tayo.
Balik tayo sa nakaraan, sa unang-unang utos na ibinigay ng Diyos sa tao kay Eva at kay Adan. Sabi ng Diyos, O Eva, o Adan, lahat ng mga punong ito na nakikita ninyo sa halamanan na ito sa Eden, makakain nyo yan ha. Pero yung bunga dyan sa puno na nasa gitna ng halamanan, huwag nyong kakainin. Yun lang na may utos, ang dali-dali lamang intindihin. Diba? Sa dami-dami ng puno na pwede mong kainin, yung punong nasa gitna, kung ano may nasa gitna ng halamanan, na sinabing huwag nyo yung kakainin, yun ang kinain ng mga tao. Yun ang kinain ni Eva at Adan. Napakadali lang namang gawin yung utos na yun, diba? Kung hindi kayo makikinig sa iba. 'Di ba? Yun eh. Isipin niyo 'to kung nakinig lang si Eva sa Diyos at kung si Adan ay nakinig lang lagi sa Diyos, sumunod sa Diyos lang at hindi nakinig sa iba na si Satanas na nag-anyong ahas ang hayop. Kaya ang hayop 'di ba? Dinaya yung mga tao. Kung hindi nila pinakinggan yun at nakinig lang sila direkta kay God, di sana walang kasalanan, walang kamatayang pumasok. Pero hindi nagmarunong tong mga tao, naging kung ano-anong mga pinag-iisip. Ang inisip nila, tama naman yung sinasabi nitong taong to. I-connect na agad natin sa mga leader ng religion ngayon. Ang sabi ng Diyos, ang pakikinggan pag nagturo siya ay yung anak niya, yung bugtong na anak niya, si Jesus Christ. Kaya nga sinugo yung anak di ba? Para yun ang pakinggan natin. Sabi ng Diyos, ito ang sinisinta kong anak. Siya ang inyong pakinggan. Sabi ng Diyos yun, magbasa kayo ng Bible nyo. Baka sabihin nyo, hindi tama yung sinasabi ko hindi nyo naman pala binasa yung Bible ninyo, di ba? Ba't nyo sasabihin mali kung hindi nyo naman pala alam kung saan nabasa yun, di ba? Gago lang yung magsasabing mali ito. Nasa Bible yun, basahin ninyo. Sabi sa Bible, sabi ng Diyos, si Jesus Christ ang pakinggan. Sa mga aral, sa mga salita ng Diyos, pumasok yung mga demonyo. Mga nagpanggap na mga leader, sila daw ang pakinggan. Diba? Salita ng Diyos ang sinasabi ng mga leader na yan, kaya sila daw ang pakinggan nyo muna at sa kanila kasi dadalo yung karunungan tapos isusambulat sa inyo pagkatapos. Di ba mga siraulo, sinabi na nga ni Jesus Christ mag-ingat tayo dahil marami ang magsisipa rito sa kanyang pangalan at ipapangaral talaga siya na siya ang Kristo. Ipapangaral mismo ang bukang bibig si Kristo pero ililigaw lang kayo. O sino yun? Sino ngayon yun? Di yung mga leader na nagpapanggap na nagtuturo, nangangaral, sugo. Diba? Napakadali lang isipin napakadali lang sundin ng utos ng Diyos. Pakinggan nyo si Jesus Christ. Pag yun ang sinunod mo, di hindi ka maliligaw. Kaso, ang sinunod mo, yung taong nagsabing salita ng Diyos ang sinasabi niya, di naligaw ka. Sinabi ng Diyos, sabi din mismo ni Jesus Christ, siya ang daan, ang buhay, papunta sa Diyos Ama. Di si Jesus Christ yun. Nakinig ka sa iba? Ano mo? Sa leader mong tao ka nakinig, di anong buhay ang makukuha mo doon? Sa hukay nga ang punta doon Pag leader mo tao sa religion, sa hukay ka, kahit ano pang sabihin nyo sa akin, na mabait yan o tama yung sinasabi o aral niyang taong yan. Pag leader yan sa religion, peki yan. Huwag niyo akong idamay sa kabubuhan ninyo. Huwag niyo akong... Hindi niyo ba naiisip yun? Hindi naman papayag ang demonyo, si Satanas, yung nag-anyong ahas nga, doon sa unang kwento natin. Si Satanas yun nag-anyong ahas. Nandadaya ng mga tao na mahuli agad siya. Siyempre, hindi magpapahuli agad yan. Ito namang mga tao. Bob, kung sino-sino pinakikinggan, di nadaya kayo.
Ano bang mahirap sa salita ng Diyos? At ito pang isang panloloko ng mga leader na yan, hindi daw mauunawaan yung Bible pag binasa mo. Napakahirap daw intindihin yan. Wala daw makakaunawa dyan pag binasa mo. Sino nagsabi sa inyo yan? Di ba kayo kinikilabutan pag naririnig niyo yung mga leader ninyo sa religion na sinasabi sa inyo yan? Or kung hindi man nila sinasabi direkta, ipinaparamdam sa inyo na hindi nyo di ba? Ipinaparamdam sa mga member. May term doon parang ini-imply, di ba? Pinaparamdam, ipinapalabas sa inyo na hindi nyo mauunawaan yung Bible dahil ang makakaunawa daw dyan, sila muna. Sa kanila i-explain sa inyo. Di ba hindi kayo kinikilabutan doon? Pangluloko ng demonyo yan Diba, salita ng Diyos, hindi mo mauunawaan pag binasa mo. Ang magtuturo sa'yo doon si Jesus Christ. Salita ng Diyos yun ba't hindi mo di ba hindi mo mauunawaan? Demonyo kapag di mo naunawaan yan. Huwag kayong matakot magbasa ng Bible at huwag ninyong pakinggan yung mga leader nyong taong ini-imply na mahirap maunawaan ng Bible. Isipin nyo bakit sasabihin yan ng isang leader ng religion na mahirap daw maunawa. Salita ng Diyos yun, tas leader siya, tapos sasabihin sa inyo hindi nyo maiintindihan. Di ba demonyo yun? Demonyo yung ganyan lahat. Tapos sila yung yumayaman, mga gago, hindi nyo ba napapansin? Mga nakamansyon ng mga tapos ito may mga deboto daw, may mga talagang pinagtatanggol nila yung religion nila, yung leader nilang tao, pinagtatanggol nila. Tapos pag tinanong mo kung ano bang history ng religion yung yan, saan ba nanggaling yung ng pinuno mong yan, hindi nila alam. Diba? Ito, nung binasa ko yung history ng Iglesia ni Cristo, si Manalo, yung Felix Manalo, papunta sila nung asawa yata niya dun sa isang, may pupuntahan silang religious activity. Wala silang pantawid, papunta dun sa yung ilog kasi may bangka ka dapat. May bangka kang tatawirin. May ilog yata, may ilog kang tatawirin, sasakay ka ng bangka. Wala nga silang pambayad nun nung pamasahay nila sa bangka. Yun ang kwento. Doon ang history nyo yan, basahin nyo. Baka naman magalit kayo sa akin na sa inyo galing yan. Binasa ko lang. Diba? Curious kasi ako paano kayo yumaman yung mga leader na yan? Paano sila yumaman ng mga ganyan? May mga palasyo, mga bilyon-bilyon ng pera sa bangko. Nung unang panahon, wala silang pamasahe sa bangka. Diba? Hindi nyo ba naiisip yun? Sila yung yumayaman, tapos sasabihin sa inyo, kulang pa yung mga abuloy ninyo. Sila nasa mansyon, hindi nyo ba naiisip yun talaga? Mga bobo kayo. Nanggigigil ako sa kabubuhan. Yan. Isang example lang yan Pero ganyan ng mga style ng lahat ng mga religious leaders. Yan ang mga kwento nila. Mamaya hihirap yung mga yan. Kahit sabihin nilang may pera sila dati. Kaya sila nangaral. Ba't lumago yung pera? Diba? Kaya abuloy kasi kayo ng abuloy. Mga tanga kayo. Tapos sila yung yumayaman. Yung mga leader yumayaman. Niloloko kayo, para sa Diyos daw yun, bibiyayaan daw kayo ng Diyos. Hanggang, diba, mamamatay ka na lang, kakaabuloy mo, mahirap ka pa rin. Hindi nyo ba napapansin yun? Mga siraulo kayo. Diba? Tapos yung iba naman, akala mo hindi makabasag pinggan, diba? Hindi naman natural sa tao yun. Diba, yung mga born again Christians ko, mga hindi makabasag pinggan, mga ayaw makapagsalita ng gago, yung mga salitang ganun, tanga or magmumura. Diba, hagisan ka kaya ng laro ang ipis. Hindi ka ba mapapamura nun?
O, di ba? Nagmura ka din. Yung ibang mga born again Christians, tuwing linggo or tuwing Wednesday, ewan ko ba sa active sila sa mga church nila, yung mga activists nila, sasasayaw sila doon, mga banal-banal nila. Pagbalik sa opisina o kaya sa eskwelahan, di ba? Ang lalandi. Anong magbabagong nakuha mo? Di ba? Mas makati ka pa sa higad, tapos church ka, ipagkakalandakan mo na born again ka, yung ugali mo di ba? Tao kasi tayong lahat. May mga kapintasan lahat yan. Masama ang tao. Masama yan. Sinungaling ang mga tao. Di ba? May mga ugaling mahalay. Normal yun Natural sa tao yun Kaya nga pinapunta dito yun. Sinugo yung bugtong na anak para isalba tayo pag nananampalataya tayo kay Jesus Christ. Yung mga kasalanan na pinagsisihan natin, malilinis yun. Pero it doesn't mean na yun ka na hindi ka na makabasag pinggan. Di ba? Hanggang nandito ka sa earth, meron ka talagang tendency na masama ka. Kaya mamuhay kayo ng normal. Normal lang ang buhay. Pero ang payo naman ni God, kapag binasa niyo yung Bible, malalaman nyo to. Kaya magbasa kayo. Baka sabihin nyo na naman mali Diba? At ayokong sabihin yung ginagawa ng ibang mga religious leaders na nagbibigay ng mga verses, yung mga unang Korinto 2:9, yung mga ganon. Ayokong mag-ganon. Ang sasabihin ko, yung mismong sulat. Diba? Tas kayo yung maghanap sa Bible nyo. Para hindi kayo tamad. Diba? Para hindi kayo tamarin. At huwag niyong sasabihin hindi ako nagsasabi ng mga salita ng Diyos sa Bible, nag-share dahil hindi niyo lang narinig yung mga sitas, yung mga Genesis 1:2. Wala naman talaga yun sa original na sulat. Bobo ba kayo? Diba? May mga tangang ganyan May mga tangang nagko-comment na mga ganyan. Bakit wala kang sinasabing sitas, daldal ka ng daldal? Bobo ka ba? Simula pa lang ng video na to, may mga salita na ng Diyos akong nasi-share Basahin mo kasi Bible mo para mahanap mo kung saan dun nasulat, di ba? Hindi yung nagbibintang ka tapos hindi niya alam siya pala yung gago sa mundo. Diba? At yung mga bashers, alam mo, huling-huli ko yan Pag nambabash sa akin, lalo na kapag religious video yung in-upload ko, lahat ng mga nang babash na yan, wala akong pakialam dun. Wala akong pakialam dun. Diba? Sasabihin kasi nila, bakit ka ba nangingialam ng may mga faith or religion ng iba? Bakit hindi yung sa'yo na lang ang pakialaman? Ginaganon ako sinusunod ko lang naman yung utos ng Diyos. Sabi ng Diyos sa Bible, mag-share kayo ng salita ng Diyos. O di nag-share ako. Diba? Gusto ng Diyos makapagsalita ka ng salita ng Diyos, makapag-share ka ng Word of God. Pero hindi utos ng Diyos maging leader ka ng religion, magtayo ka ng sarili mong samahan, manghingi ka ng abuli. Wala namang ganung utos Ikaw yung kikilalaning pinuno or ulo or leader nga. Tsaka ka magdadaldal sa pulpito. Hindi yun ang utos Ang gusto ng Diyos, makapagsalita lahat. Lahat tayo makapag-share. Walang masama sa pag-share, pagsasalita ng salita ng Diyos. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Ini-empower niya tayo magbasa ng Bible at makapagsalita ng salita niya para maging sa Diyos tayo. Pero ibang usapan na kapag nagsasalita ka tapos kiniklaim mong leader ka, iba yun. Yun ang nilalabanan natin. At yung mga nangbabash nga, naloko ng mga leader nilang tao sa religion, hindi ko kayo pinakikialaman. Ang sabi kasi ng Diyos, pabayaan kayo. Kaya wala akong pakialam sa inyo kung yung leader nyong tao ang gusto nyong pakinggan. Wala talaga akong pakialam sa mga yan. Diba? Sabihin ko mang mali yung religion nyo o yung church nyo ay peke, sabihin ko man yun, wala kayong pakialam. Hindi para sa inyo yun. Diba? Kung aawayin nyo ako dahil sa narinig nyong ito,
inuunahan ko na kayo. Itong mga videos kung ganito tungkol sa religion, hindi para sa inyo. Kaya huwag kayong mangialam. Masyado kayong affected. Sabi nga ng Diyos, pabayaan kayo eh. Kayong mga nakikinig sa mga leader niyong tao na bulag sa mga religion nyo, pabayaan kayong lahat. Sa hukay kasi kayo. Yun ang sabi ng Diyos. Magbasa kayo ng Bible. Kaya ngayon nagsasalita ako, nagsishare ako ng mga salita ng Diyos at yun ang gusto rin ni God para sa inyo na mangyari din sa inyo, makapag-share kayo para yung makakarinig nun na nasa maling religion ay makapag-isip. Maagaw man, di ba? Maagaw man ng salita ng Diyos, maagaw man sila from darkness, mapunta sila sa liwanag. Yun ang goal, di ba? Hindi niya ba naiisip yun? Kaya kahit anong pangbabash ang ilagay ninyo sa lahat ng mga videos ko about religion, wala akong pakialam. Wala talaga akong paki. Diba? Nahahalata ko lang talaga agad na hindi kayo sa Diyos. Pag ganun, diba? Kasi ang sinasabi ko, ang ibinibida ko si Jesus Christ. Magbasa ng Bible, pakinggan si Jesucristo, kasi yun ang pinaka-safe na paraan para hindi tayo mailigaw ng sino man eh. Pero may mga mambabash, tas ipagtatanggol nila yung leader nilang tao, ay huli ka na agad sa demonyo ka. Huli na agad yun, panatiko yun, tawag doon panatiko, bulag. Wala akong pakialam sa inyo. Diba wala akong, alam mo, pumapangit lang yung comment section dahil sa mga bashers na yan. Tapos kayo ang mabait. Diba? Pag samasamahin mo lahat ng mga hate comments na nanggaling sa lahat ng mga bashers na nagsasabing nasa totoo silang religion, ipunin mo yun lahat. Tapos sila yung mapupunta sa langit, wag na lang, di ba? Ayoko na makasama sa mga ganyan. Kung sila yung mapupunta sa langit, silang lahat ng mga bashers nandun, wag na lang. Thank you na lang. Wag niyo akong isama. Sabihin ko sa Diyos, wag niyo akong isama sa mga yan. Maawa na kayo. Diba? Pangbabash, tapos akala mo mababait, tapos gigil sila sa comment section. Para kayo mga tanga. Diba? Natatawa naman ako dun sa comment nila. Ako naman pag nag-comment, all caps. Sige. Diba? Tapos manggigigil yung isang nag-comment na matandang babae. Sabi, nakakagigil yung background mong tawa. Manggigil ka. Manggigil ka hanggang gusto mo. Wala akong pakialam sa'yo. Bala ka. Mapatagang ka ng ugat. Wala akong pakialam sa'yo. Diba yan tanga-tanga mo, leader mo sa religion, tao. Tapos magagalit ka sa akin dahil sinasabi ko dapat ang leader si Jesus Christ. Diba? Pagbasa na nga tayo ng comment. Tingnan natin kung may bago. Okay. Dito tayo sa comment. Sa latest video natin, yung update, lumayas ako sa MCGI na update. Meron kasi akong 6 na videos na in-upload nung 2022. Magdadalawang taon na yon sa September. Tapos doon pa rin sila comment ng comment. Marami pa rin mga religious groups. Lalong-lalo na yung mga member ng MCGI kasi yun yung video tungkol doon nung paglayas ko, nag-upload agad ako ng saloobin ko nung mga panahong yon. Hanggang ngayon may mga nanonood ng mga videos na yun. Nakikita ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Tapos hanggang ngayon, nakaka-receive ako ng mga notifications na nagli-leave sila ng comment, ng mga nanggigigil. Ang sa akin, magdadalawang taon na yung video, tapos ngayon ka lang magko-comment. Kaya nag-upload ako ng bago, parang 2 weeks ago or a week ago. Nakalimutan ko na ako ng date. Pero yun, naglagay ako ng update, 2024 update. Nagbigay lang ako ng common questions na natatanggap ko dun sa mga lumang videos na yun. Parang kinonsolidate ko lang. Kasi may isang tangang nag-comment na ang sabi, tanong ko daw, sagot ko. Ang bobo. Hindi... Ang dami-daming ganong question. Alangan mo namang ipakita ko lahat sa
Diba sa video to. Kaya kinonsolidate ko, binasa ko yung pagka-consolidate ko, binasa ko lang yung mga tanong ng lahat. Alangan mo, i-shout out ko lahat ng mga bashers na nagpare-pareho ang tanong. Kung sino ka mang pag nakita ko yung nag-comment na yun, sige, i-highlight natin yan sa video. Napakatanga. Okay. Umpisahan natin. Maghanap tayo dito. Ay, ito siya, oh. Siya ang username niya sa YouTube ay si Benji Malyari 3466. Ang account niya ay ginawa noong July 4, 2022. O yan, sikat ka na, Benji. At ang sabi nitong abnormal na to, paano hindi magiging abnormal, di ba? Magdadalawang taon na rin yung account mo sa YouTube. Hanggang ngayon, walang content. Comment ka ng comment ng walang kabuluhan. Di ba? Paano hindi ka magiging abnormal niyan, Benji? Sino may sabi niya, kawawa ka naman, tanong mo, sagot mo. Yun gusto niya, parang nakalumutan pa niya yung ilagay yung pronoun. Diba? Paano ako magiging kawawa? Sa context ng video, sa umpisa pa lang may premise na ako eh. Diba? Na ito yung mga usual, mga common na questions na natanggap ko dun sa lumang videos na in-upload ko back September 2022. Napakadami nun. Kasi sabi ko nga hanggang ngayon nakakatanggap ako ng mga comments ng mga notifications na may nanood, may nag-comment. At puro ganun yung usual na questions nila, yung reaction nila dun sa videos. So kinonsolidate ko lahat yun para mabilis lang yung video. Tapos sabi nitong bobong Benji Malyari na to, kawawa daw ako dahil ang tanong ko, sagot ko, siraulo ka ba? Napakatanga mo. Kaya ka naloloko ng leader mo sa church mo eh. Benji Malyari, kung sino ka mang Benji Malyari ka, ang bobo mo. Ano masasabi ko? Di ba nakita ko agad ang buwisit? 9 days ago, nag-comment siya. Diba? Nag-reply ako sa kanya in English. Tingnan natin kung maintindihan niya sa kabubuhan niya. Huwag na nating sagutin yung tangang yan. Next. Ito naman ay galing kay MOSNE na sino ba to? Si Kurapika ba to? Ay, sino ba to? Nasa X-Hunter to, di ba? Yung picture niya. Yung account niya ay ginawa noong October 28, 2020. O, 4 na taon na yung account mo. O, puro mga gaming videos ang ina-upload niya. Kung sino man to. Sabi ni @mosne6085, mababaw ang karunungan mo, kaibigan. Una sa lahat, Mosne, wag mo akong tawaging kaibigan. Ayaw kitang maging friend. Ayaw ko ng mga friend na katulad mo. Nandidiri ako. Ayaw ko nga. Wag mo akong tawaging friend, ha? Kung sino ka man. Diba? Nung mababaw ang karunungan ko. Ang binasa ko yun nasa Bible, lagot ka ngayon. Diba? Karunungan ng Diyos yun, no? Binasa ko sa Bible, sinishare ko, tapos sasabihin mo mababaw, tapos tatawagin mo akong kaibigan, sapatusin ko kaya yung mukha mo. Ginigigil mo kung sino ka mong buwisit ka. Next. Siya na naman. Sabi nung Mosne 6085, 8 days ago, lumayas kang mag-isa mo, kaibigan. Nasusuka talaga ako. Alam mo yon, yung tatawagin ka pang friend, yung alam mo sarcastic na tinatawag, sarcasm, gumagamit ng ganong paraan ng pagsagot. Nasusuka ako. Ay, wag mo nga, kahit sarcasm yan, wag mo akong tawaging friend o kaibigan kung sino ka mang Mosne 6085. Nandidiri ako sa'yo.
Nandidiri talaga ako. Gusto kong i-delete yung comment niya. Oh, dahil lang tinatawag akong ayoko maging kaibigan yung mga ganyan. Lumayas daw akong mag-isa, kaibigan. Bahala. Anong pakialam mo? Lumayas na nga ako. Anong pakialam mo ba? Diba? Lumayas daw ako mag-isa. Nangingialam ka. Ikaw, Mosne. Sino ka ba? Pinakialaman ba kita? Diba? Sabi nga ng Diyos, pabayaan kayong mga bulag eh. Bulag ka, kaya huwag kang sumabat sa... Hindi ka kasama dito sa usapan na to, Mosne. Huwag kang makiepal. Ang dami mo pang comment o spammer ka pa, nagpapapansin ka. Pag inatake ko yung religion nyo, dahil peki kayo, kayong mga kampe sa leader nyo sa religion, huwag kayong mangialam. Bulag kayo eh. Sabi ng Diyos, pabayaan kayo. Hindi para sa inyo tong mga sinasabi ko. Para to sa mga naloloko ng mga leader ninyo. Diba? Na para sa Diyos talaga, maisip man nila, ay mali nga, oo nga, mali. Tao tong leader na to, ang dapat leader si Jesus Christ. Bakit may leader na tao? Diba yun ang maisip nila? Para sa mga yun, yung videos na ito, sa mga para sa Diyos. Kayong mga bulag, wala akong pakialam talaga sa inyo. Pabayaan nga kayo eh. Hindi to para sa inyo. Ulit-ulitin ko bang sabihin? Natatawa naman ako sa mga utak ng mga bobong to na. Ay nako. Lumayas daw ako mag-isa. Lumayas na nga ako, matagal na. Palakpakan natin. Palakpakan natin yan. Ano yun? May kumakalampog na pader. Maririnig ba? Check nga natin kung maririnig. Hindi. Feeling ko maririnig eh. Pero pabayaan natin. Ganyan talaga, hayaan natin. Next. Siya ulit. Sabi nung Mosne 6085, pwede kang magtayo ng relihiyon mo, kaibigan. Natawag na naman akong kaibigan. Nasusuka ako. Naduduwal talaga ako. Nandidiri ako. Ay, pwede kang magtayo ng relihiyon mo, kaibigan. Sa aral na ikaw ang may gusto. Sana wag kang pamaresan. Bisaya pa tong si Raulong to. Teka lang. Wala akong anything against sa mga Bisaya. May mga kaibigan ako bandang Cebu, sa Visayas, sa mga taga Davao, mga kakilala ko. Wala akong against sa kanila, sa mga Bisaya in general. Pero kung tanga ka at nang babash ka lang sa videos na ina-upload ko sa YouTube, tas Bisaya ka, lagot ka sa akin, ipapahiya talaga kita. Ipapahiya kita. Wala ka kasi sa usapan, tas epal ka ng epal. Pamarisan. Tagalog kasi pamarisan yun, hindi pamaresan, ha? Bisaya kang tanga ka. Sana wag daw akong pamaresan ng matitinong tao, lalo na ang kabataan. Kung sino ka mang Mosne ka, si Raulo mo. Comment ka ng comment. Comment ka ng comment sa isang video na hindi naman ikaw yung topic. Wala ka nga sa usapan eh. Hilig mo magpapansin, no? Maglaro ka na lang dyan ng laro mo. Yung mag-upload ka ng mag-upload ng mga gaming videos mo. Diba? Sana wala ring manood sa'yo. Diba? Sana langawin yung YouTube account mo. Gago ka. Diba? Pwede daw akong magtayo ng religion tapos tatawagin mong kaibigan. Ayaw, wag mo nga akong tawagin kaibigan. Nandidiri talaga ako tuwing mababasa yung comment na to. Sa aral daw na ako ang may gusto. Ba't mo ako uutusan ng mali? Nilalabanan nga natin yung mga leader ninyo. Yung leader mo sa religion mo, Mosne, na tao. Mali nga yung ginagawa niyan eh. Yung nagtayo ng sariling religion at nagtuturo ng aral na siya ang may gusto. Bakit mo iuutos din sa akin? Tanga ka ba? Yan nga nilalabanan natin eh. Tapos iuutusan mo ako ng ginagawa ng leader mo. Si Raulo ka ba? Bakit mo ako... Bakit mo ko uutusan ng mali? Masama yan. Baka maimpyerno ka niyan. Gago ka. Tigil-tigilan mo ko. Diba? At sino ba itong kumakalampag na to sa pader? Ang init-init kumakalampag ka sa pader. Ay mo magpahinga muna. Mamayang gabi ka na magkakalampag dyan. Diba?
Last comment na natin to. Sa segment na ito, may mga segment na tayo sa videos na to. Sabi ni Benji Malya, sila sila rin ang mga nagko-comment, mga tangang bashers. Sabi niya, sayang. Ang reply ko sa kanya, ang alin ho. Dahil lumayas ako sa MCGI, sayang dun. Natutuwa nga ako at lumayas ako sa maling religion. Dapat kayo din, kahit ano pang religion ninyo etong mga ina-upload ko, based lang sa experience ko, pero pwede nyo gamitin as an example. Applicable ito sa lahat ng mga religions na may leader na tao. Kapag leader nyo sa religion nyo ay tao, peke yun. Kaya dapat layasan nyo rin. At pag nilayasan nyo yung mga maling religions na yan, hindi sayang yun. Huwag kayong maniniwala dito kay Benji Malyari na to. Bobo to eh. Bobo yung Benji Malyari na yan eh. Diba? Kung sino man itong kumakalampog sa pader, alam ko may ginagawang bahay sa kalapit. Sana yung pinupukpok niyang kung sino man yan, yung ulo nitong Benji Malyari na to. Diba? Ganyan yung tunog pag inumpog kita sa pader. Diba? Sayang, nakakasuka nga yung mga religion nyo na nakakasuka talaga. Nakakasuka yung mga religion ninyong peke, yung mga leader ninyong tao. Huwag kayong sasama sa mga ganyan. Layasan nyo yan. Okay po ba? Tapos na tayo sa segment na ito. Next segment na tayo. Yay! Anong next segment natin? Pag-uusapan natin yung leader ng MCGI ngayon na si Daniel Rason. Si Daniel Rason ay peke na leader ng church. Katulad yan ng lahat ng mga religious leaders ngayon. Lahat sila peke. Huwag niyong ibida sa akin na mabait or may ginawang kabutihan dahil pinapakita sa TV umaakit ng bundok. Akala mo nangangampan niya. Akala mo, di ba? Sa mga services nila, mga worship services nila, ganyan, ang ipinambe-brainwash sa mga tao, yung mga campaign propaganda nila doon. Alam niyo kapag nag-election sa Pilipinas, di ba may mga rules, may batas na bawal ganito kahaba yung commercial mo kapag sa TV. Diba yung mga nila, mga electoral propaganda nila, yung mga commercial advertisements nila. May mga rule eh. Tapos, ang gagawin ngayon ng iba, may mga jingles sila, yung mga music, or catchy na mga songs para maano sa mga tao, ma-imprint sa mga tao yung pangalan, ganun, paulit-ulit pa yun, diba? Ako naririndi din ako sa mga ganun pag-election na. Yung may mga paparadang mga caravan dyan ng mga gustong mahalal. Tapos paulit-ulit yung jingle nila, ang lalakas. Diba? Effective kasi yun para ma-retain sa utak ng tao yung pangalan ng gusto mong iboto. Or yung gustong maiboto sila. Yun ang ginagawa ng mga leader ng religion ngayon sa mga religious services nila. Lalo na dyan sa MCGI. Akala mo mga ngampanya si Gago. Akit-akit ng bundok, tapos may tungkod pa, pinalilibutan ng mga member, pinalilibutan ng mga bodyguards niya, aakit sa mga bundok, sa mga liblib na lugar. Ay, hindi naman liblib eh, kasi madaling ma-access eh, napuntahan ng leader eh. Kasi kung liblib yan, kung liblib yan, yung tipong, alam mo yung ibang mga member na talagang gagapasin pa nila yung talahib, yung tatawid sila sa mga sapa, sa mga ilog. Sige, papuntahin nyo ngayon dun yung leader nyo. Tingnan natin kung makapunta yung gagong yan. Diba? Ang mga pinupunta yung mga easy access nila, tapos may sila, i-video talaga yan, tapos yun ang ipi-play. Ipi-play ng paulit-ulit. Diba? Bidang-bida yung taong leader ninyo, tapos kayo naman nanonood, akala nyo sa Diyos yung ginagawang yan, binibrainwash kayo na yun ang kilalanin yung leader na maawa kayo sa ginagawa niya dahil nagpapagod siya kunyari sa gawaing para sa Diyos. Ba't nyo pa i-video, di ba? Tapos
Di ba parang mga tanga, pinambibrainwash sa mga members nila. Ito namang mga members, ipagtatanggol ngayon nila yung leader nilang mga tao. Di ba? Sa Diyos daw yun. Dapat ang leader si Jesus Christ kasi yun ang nakasulat sa Bible. Ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia ay si Jesus Christ. Nakasulat yun sa Bible. Tapos ayaw niyong pakinggan. Ang gusto niyong pakinggan yung leader niyong umaakit ng bundok na naka-video. Mga siraulo kayo. Tapos tatanungin ako ng iba, bakit ka umalis sa MCJ? Mali yung leader mo. Tanga ka. Diba? Ano daw, tama daw ang aral ng leader nilang si Daniel Rason. Di diyan ka. Wala akong pakialam. Diba? Wala akong pakialam sa opinion mo. Wala akong pakialam sa comment mo. Kung gusto nyo makinig dyan sa taong yan, di diyan kayo makinig. Basta ako, wag niyo akong pakialaman kung i-share ko yung talagang turo ng leader ng church na si Jesus Christ. Yun talaga yung leader eh. Anong gagawin ko? Si Hesus Cristo lang talaga yung leader tapos gusto mo yung taong yan na mabaho din ang utot niyan. Tumatai din niyang ay, hindi. sorry. Tumatai din niyang leader mong yan. Ang gagong yan. Ayan muna ang video natin for today, mga nakikinig. Sana may napulot kayo. Next time mag-upload ulit tayo ng iba pang mga videos. At kung may nakita akong mga interesting na comments, isasama natin yan sa segment natin, okay? Salamat sa pagbisita sa channel na ito. Open na ang comment section. Pwede na kayo mag-leave ng inyong mga comments, mga saloobin ninyo. Babasahin ko yan later. At kung masyadong bastos or masyadong walang kwenta yung comment, wag nyo naman akong pagbawalan na i-delete or i-block kayo, di ba? Mga bashers, wag kayong entitled. Comment section to ng channel ko. So gusto ko malinis, maayos, may matututunan yung mga makakabasa ng comments ninyo. Pero kung puro pambabash lang, nagpapapansin lang kayo, tas ang tanga-tanga ninyo, karapatan ko naman sigurong burahin kayo, di ba? Channel ko naman to. Nakakaya naman sa inyo. Pero yung mga gustong mag-comment, sige po, mag-comment kayo sa lahat ng social media accounts ko. Naka-public lahat yun. Bisitahin nyo na lang. Madali naman akong mahanap. Yun naman yung pangalan ko nandito sa channel na ito. Pare-parehas lang yung username na ginagamit ko sa lahat ng socials. Okay? Hanapin nyo yun. Lagi mo sinasabi kung basher ka tapos stalker ka pa, mahahanap mo akong mabilis. Hindi ako natatakot. At lastly, gusto ring sabihin na nandito ako para mag-share ng salita ng Diyos. Hindi masama yun na i-push ang pagbabasa ng Bible sa mga makikinig. Mag-encourage na magbasa kayo ng Bible. Si Jesus Christ ang pakinggan ninyo dahil siya ang leader ng church. At yun ang pinaka-safe na paraan para hindi kayo maloko ng kahit sinong tao na gustong magpanggap na sa Diyos siya. Pag leader ninyo, tao sa religion, peke yan, sabi ng Diyos. Okay? Ginagawa ko tong videos na to, yung mga videos na to rather, hindi para sabihing sugo ako o isinugo ako. Hindi ako nandito para mangaral, hindi ako nandito para magturo. Gusto ko lang talagang i-share sa mga tao na magbasa kayo ng Bible. Magbasa kayo, may mga Bible kayo, tapos ayaw niyong basahin. Diba? Huwag kayong maniwala sa mga leader nyo sa religion nyo na hindi nyo mauunawaan yan. Isipin nyo na lang salita ng Diyos yan, tapos gusto ng Diyos marinig nyo yung salita niya, tapos sasabihin ng mga leader ng religion na to, hindi nyo mauunawaan yan. Di ba sa demonyo yung ganong statement? Kaya huwag kayong maniwala sa mga leader nyong tao. Layasan nyo na yan. Okay? Sige, magbabay na muna tayo. End na natin tong video na to. Kita-kita tayo sa susunod. Bye-bye. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan nyo yung video na to, you can click the like button. At gaya ng sabi ko kanina, you can leave a comment sa lahat ng social media accounts ko. Nakapublic naman po lahat yun. Bukas naman po yan sa lahat ng mga suggestions o questions or your opinions.
Ayun po, hanggang sa susunod na video. Bye-bye.